Lunes na Lunes, nabiktima agad ako ng 3 magkakasunod na cancel booking. At 2 pa dito ay parang trip booking lang. Kaya nakakalungkot din, no? Kasi pumapasada ka pero may nangtitrip sa inyo. Kahit sa naman siguro, no? Mapalala Move, MC Taxi, Grab, at kung ano-ano pa na related sa ganitong klase ng hanap buhay ay prone sa mga scam or mga trip. So bago ako bumiyahe, natid ko muna yung misis ko. Yan ang daily routine ko tuwing umaga, ang maghatid kay misis. Unang booking agad na pumasok sa akin mula Top Avenue, Malate, dyan lang sa may tapat ng Lasal, papuntang Santa Cruz, Manila. Total fare ni sir is 96 pesos. Hindi naman niya kinuha yung sukle kaya may 4 pesos akong tip. 15 minutes lang yung biyahe namin. Pero syempre, nakakainip din naman kasi panoorin, diba? Kapag mahaba masyado. Kaya putulin na natin yung ibang clip. Wala pang 10 minutes, may pumasok agad. Dyan lang ang pick up sa may Sampaloc, Manila. Sir Adel, Joseph, opo. Morning po. 2.4 kilometers away lang naman. Katotosin, malayo yun. Pero tinaga ko na kasi 120 fare naman yung babayaran ni sir. Kaya sulit na. Papunta siyang Legazpi Village dyan sa may Makati. After na mahatid ko si sir, mga 10 minutes din akong tumambay doon. Dahil nagkakalikot ako ng mga settings ng camera ko. Kasi nga medyo sa tingin ko is too much exposure yung camera ko. Kaya iniba ko siya ng settings. Buti na lang may pumasok. Pangatlong booking na ito. Doon lang din, ilang hakbang lang yung lapit ng pick-up location kaya sulit. Papunta naman ito ng McDonald's Buendia. Diyan malapit sa mga bus station ng Pasay. Tabi ng DLTV bus station. Siguro uwi to si sir sa probinsya kaya diyan siya nagpabook. Wala pang 20 minutes ang biyahe namin. Dahil nga maluwag sa EDSA, maluwag din sa Osmeña. Bandang Buendia medyo sumikip dahil nga sa mga bus at syempre dulot na rin ang traffic light. Final fare ni sir is 71 pesos. Pagdating namin sa drop-off location, 100 ang binigay ni sir. 71. Wala kayong barya, sir? Okay na yan? Ay, thank you po. Salamat. Wala akong barya, pero sabi niya okay lang din eh. Kaya umalis na din siya. Siguro nagmamadali si sir. So pagtingin ko sa bulsa ko at sa wallet ko, meron pala akong 25 pesos na barya. Nakalimutan ko ha. Hindi ko sinadyang kalimutan. Pero sabi ni sir, okay lang daw eh. Kaya salamat sa kanya. Pero ang totoo, nagsusukli talaga ako. Kahit piso pa. Nakakaya kasi kapag hindi ka nagsukli. After ng biyaheng yan, dyan na ako nainis. Dahil ilang lakad lang naman, meron pumasok na booking. Pabalik naman ng Makati City, kung saan ako naggaling. Nung sinundo ko yung huling pasahero. Nag-text ako kay ma'am na nandito na ako. And after 5 minutes, niremind ko si ma'am na naghihintay ako sa kanya. After another 5 minutes, wala pa rin, hindi pa rin siya sumasagot. So nag-decide na ako na i-cancel ang booking dahil nga sayang yung hinihintay kong oras, hindi naman nagre-reply si ma'am. So, cancel ko na to. Hinihintay ko lang lumabas yung cancel ko to. Pero nandun pa rin yung booking niya. Kaya ako na ang nag-cancel kaysa maghintay ako sa wala. Karamihan sa mga ganyan, mga trip booking yan. Yung mga walang magawa sa buhay. Magda-download ng Angkas app, tapos magbo-book, papupuntahin nila yung biker nila, tapos hindi nila sisiputin. Hanggang mainis na lang yung biker nila. Maraming ganyan. 6 years na rin akong bumabiyahe sa Angkas, kaya alam ko na yung mga ganyang klase ng booking. After ng pag-cancel ko, may pumasok ulit. Okay, let's go. Punta na natin si ma'am. Kaya lang dito mas natagalan ako. Ang pick-up location niya is Sogo Hotel, Top Avenue, Corner Buendia. Nung nagkanda, lito-lito pa kami dahil nga ako nasa harapan, yung pala siya ay nasa likod naman ng Sogo. Nagpapalita kami ng text. Sabi niya nandun lang siya sa may bandang likod, tabi ng Alps. Almost 15 minutes din kami nagpalitan ng text. At nung inikutan ko na siya sa likod para pick upin siya, hindi ko rin naman siya nakita. Doon ako nagduda baka isa sa mga tambay dito. Yan, yung mga yan. Malaki ang chance na sila yun at nanti-trip lang sila ng biyahe sa Angkas. Nililinawan ko talaga yung mata ko. Tinitingnan ko isa-isa kung yung description ng nag-Angkas na naka-white. Wala talaga, hindi ko talaga makita. Kaya sabi ko mukhang trip booking na naman ito ng mga habal-habal. Ganun talaga, hindi naman tayo naghanap ng away. Biyahe ang anak ko, hindi naman gulo. Kaya nag-request na lang ako na ipa-cancel din kay ma'am. Dahil nga parang malabo na merong sasakay pa huli sa akin. Mga 1 hour din ako hindi nakabiyahe.
Dahil nga sa mga mapang trip na booking. After 5 minutes, siya pa rin yung pumapasok. Kaya umalis na ako para hindi na pumasok ulit sa akin yung booking. At dahil medyo mainit at nakaka-bad trip na rin yung ganong klaseng sitwasyon, dumiretso na ako sa may malapit sa amin, dito sa may Estrada, San Andres. At meron doon mga bilihan ng mga palamig at bumili na lang ako. Red tea. 12 lang. Para kahit pa paano maibsan yung init ng ulo mo, no? At kasabay nun, yung init ng panahon. So bumili ako, 12 pesos yan. Mayroon pang straw. Thank you. Nadaanan ko pa si Kuyang Mubit pero angkas yung helmet. Maraming dual up talaga. Hindi natin maiwasan yan, ganyan talaga. Pero ako loyal ako kay Angkas. Since 2018 hanggang ngayon. Isang apps lang ang binabiyahihan ko. Wala pang 10 minutes may pumasok na agad na booking. Mula Anghel Linao, papuntang Uptown. Sa may 11th Drive, Taguig, sa may BGC yan. Kinuha ko na kahit card yung bayad ni ma'am. Ganun lang din naman yun, parehas lang yun. Tirik na yung araw na ito, mainit na. Nakakapanghina na yung ganyang klaseng init. Kaya ako, hanga ko sa mga biker na kayang bumiyahe mula umaga hanggang hapon. Ako kasi nililimitahan ko lang yung biyahe ko hanggang tanghali. Pinakasagad ko 2:00 pero bihira lang mangyari yun kung kinakailangan lang talaga. Siyempre, inaalagaan na rin natin yung ating kalusugan dahil hindi natin alam. May epekto kasi yung mga ganyang bagay pagsagad mo sa biyahe. Kaya sabi nila, health is wealth. Anuhin mo naman yung marami mong pera, di ba? Kung panggagastos mo lang sa ospital. Di baling sapat basta walang sakit, walang karamdaman. Kaya sa mga biker na Lalamove, Grab, Foodpanda na tanghali ay bumabiyahe pa rin, saludo po ako sa inyo. Pero kung hindi mo na kaya talaga, huwag mo nang pilitin. Baka matulad ka pa kay Kuya Move It sa kalagitnaan ng kanilang biyahe ng kanyang CS. So after doon, naghintay pa ako ng mga kahit 20 minutes at nag-set destination na rin ako papuntang De La Salle University. Nakalimutan ko wala palang pasok kaya wala din pumasok, pero good news naman meron pa akong 2 booking na natanggap dyan lang din sa may Makati at Buendia. So dagdag na rin yun para sa weekly target incentives. So after ng 2 trip ko pa nyan, tsaka na ako nagdesisyon umuwi kasi mainit na talaga, hindi ko na kaya. Meron pa naman mamayang hapon hanggang gabi at makakabawi pa ako for sure dahil hindi na mainit nun at matitiis ko na yung panahon na yun kasi nga gabi na. Pag uwi ka, nakita ko pa San Andres Fire Volunteer, re-responde ata sila sa sunog. Kaya nung tinignan ko sa Facebook Live, tumpak na tumpak yung hinala ko. Sa may Addition Hills nga ang sunog na nagaganap. Siguro dulot na rin yun ng matagal ka nang bumabiyahe sa kalsada at alam mo na kung saan ang pwesto ng bawat city. Sa loob naman ng 6 years kang bumabiyahe, natural, makakabisado mo ang buong Metro Manila. So, ang init talaga, hindi ko na kaya yan, kaya uwian na. So, half day pa lang yan, pero nakaka-frustrate na yung init. So, this is it, Pansit. Thank you for watching.